So ano pang hinahanap niya? Sabihin mo na lang. Gordon, sabihin mo, ano ba gusto mo? Kasi Gestapo ka no? Nung nakaraang araw, sabi unconstitutional yan. Kasi napalabas na po ng memorandum ang Executive Secretary, si Attorney Salvador Media Aldea, sa utos ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, bawal na kayong dumalo dyan, mga cabinet members. Huwag na kayong dumalo dyan kasi walang kwenta. Sinasayang lang yung oras niyo. Sagot naman, sigaw na naman itong mga Blue Ribbon mga senador. Gordon, Pangilinan Drilon, Risa Ontiveros, o sino pa dyan. Unconstitutional, labag yan sa saligang batas. May tinatago ang gobyernong ito. Hinahadlangan ang kapangyarihan ng Senado sa pagtuklas ng katotohanan. Mga ganun, di ba? Kaya, dapat po natin maunawaan. May basihan ba itong sinasabi nila? Pati na yung Philippine Bar Association, unconstitutional daw. Mari daw kasuhan si Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil labag daw ito, this is against the Constitution of the Republic of the Philippines. Ang problema sa kanila, kapag makapagsalita sila, akala nila sila lang yung marunong at sila lang ang marunong maghanap at magpaliwanag sa taong bayan. So kagabi po sa kanyang Talk to the Nation, binigyan po ni Pangulong Duterte si presidential spokesman, Attorney Harry Roque. Harry, ikaw nga magpaliwanag. Kasi si Attorney Roque po, magaling to na abogado. Eksperto talaga ito. Hindi naman po abogado, kundi marunong po, lalo na po sa international law. Kilalang kilala, naging professor ito. At ito po, paliwanag ni Attorney Harry Roque. Makinig kayo. Tawag pa ni President Duterte dito kay Kiko Pangilinan. Si Cookie. Cookie Pangilinan. Parang King Koy, di ba? Ito, makinig kayo. Po munang sagutin yung kritisismo ng ilang mga senador at ng Philippine Bar Association na yung memorandum po na in-issue niyo po daw na nagsasabi na hindi na dapat umapir ang mga miyembro ng gabinete dahil ito po ay sagabal sa kanilang trabaho dito po sa giyera natin laban sa COVID-19 ay unconstitutional. Unang-una po siguro, ang tanging makapagsasabi lang po na unconstitutional yan ay Korte Suprema. At yan naman po ay katungkulan ng Korte Suprema. At sa ating batas po, lahat po ng ginagawa ng mga iba't ibang sangay ng gobyerno enjoys the presumption of regularity. Sabagat po pwede po nilang pulaan yan, it is still presumed legal, constitutional, unless the Supreme Court has declared it to be so. Pero ang aking paninindigan po, pag nakaabot po sa Korte Suprema, itong memorandum niyo po will pass the test of constitutionality. Bakit po? Unang-una, hindi po natin hinihingi sa Senado na itigil ang investigasyon. Malinaw po ang sabi ninyo. You can investigate formally all you want. Ang ayaw nyo lang po, sa panahon ng pandemya, yung mga pinaka-importanting mga miyembro ng gabinete na may katungkulan laban dito sa COVID-19, ang Secretary of Health, ang Vaccine SAR, ang Testing SAR, nauubos ang panahon doon sa investigasyon. So hindi po natin pinagkakait sa legislative branch of government ang kapangyarihan na magsagawa ng kanilang investigations in aid of legislation. Pero ang pangalawang punto po, alam niyo po doon sa kaso ng Neri, nagkaroon po ng distinction ng Korte Suprema. Sa dalawang klase ng investigasyon ng Senado at ang sabi ng Korte Suprema, kung ang investigasyon ay in aid of its oversight function, na siguraduhin ang taong bayan ay nagagasta ng tama, hindi po pwedeng pilitin ang mga kahit sino na umapir dahil ito po ay mere invitation. It is only when an investigation is in aid of legislation na ang sabi ng Korte Suprema, diyan po pwede kayo mag-issue ng mga subpoenas and summons to compel compulsory attendance. Pero ang tanong, kapag ang mga gabinete, dahil sila po ay alter ego ng presidente, ay pinagbawalan na ng kanilang presidente na dumalo,
Ang tanong po ay po pwede pang ma-cite in contempt ng Senado ang ating mga gabinete. Sinagot na po yan ng ating Korte Suprema. Ito po ay sa kaso ng Neri versus Senate Blue Ribbon Committee. At kung papayagan niyo po, nais ko lang pong basahin mismo kung anong sinabi ng Korte Suprema sa puntong ito. Sa issue na kapag pinagbawalan ng Presidente ang kanyang mga kalihim, po pwede bang i-cite in contempt ang mga miyembro ng gabinete? Ito po ang sabi ng ating Korte Suprema. As we have stressed before, petitioner is not an unwilling witness, and contrary to the assertion of respondent committees, petitioner did not assume that they no longer had any other questions for him. He repeatedly manifested his willingness to attend subsequent hearings and respond to new matters. His only request that he be furnished a copy of the new questions in advance to him to enable him to adequately prepare as a resource person. He did not attend the November 20, 2007 hearing because Executive Secretary Ermita requested respondent committees to dispense with his testimony on the ground of executive privilege. Note that petitioner is an executive official under the direct control and supervision of the chief executive. Why punish petitioner for contempt when he was merely directed by his superior? So ito pong desisyon ng Korte Suprema ay malinaw pa sa sikat ng araw na kung nagkaroon po ng pag-utos ang Presidente sa kanyang mga alter egos, ng mga miyembro ng gabinete, at hindi na po dumalo sa paghihiring ng Senado, hindi po sila po pwedeng ma-cite in contempt dahil obligasyon po ng mga miyembro ng gabinete na sumunod sa utos ng kanilang Presidente. At kung sila po ay isa-cite in contempt, yan naman po will also violate the equality between the three branches of government. Ang solusyon po ay ginagawa po ng Senado ngayon. Pinagpapatuloy po nila ang investigasyon at gaya ng sinabi nyo nga, kung gusto nyo pagpatuloy nyo. Pero, yung slide before this, babasahin ko lang din po yung distinction between oversight function at saka in aid of legislation. Tignan nyo po ito, ha? Kapag it is oversight function, gaya ng parang gustong gawin ngayon ni Senator Gordon na siguraduhin na walang korupsyon, hindi po mandatory ang attendance. In fact, ang sabi po dito, doon po sa question hour, kung ang objective is to obtain information in pursuit of oversight function, kita niyo po to. Ang sinasabi ng Kongreso is, yun po, in keeping with the separation of power, states that Congress may only request their appearance. Pero kapag ang inquiry po are in aid of legislation, then appearance is mandatory. So ang tanong po, matapos ang 12 paghihiring ng Senado, is it really in aid of legislation? At sa tingin ko naman po, matapos ang 12 hearing, kung anong kinakailangan nilang malaman para dun sa batas na gusto nilang buuin at gawing batas, ay dapat po malinaw na sa kanila by now. So, yan lang po ang aking naisiguro pong i-report ngayon. Hindi ko rin po gagamitin yung iba kong report dahil... O yun, ha? So, malinaw po, no? Na mali po yung sinasabi ng mga senador na ito na unconstitutional daw ito. Ang utos ni Pangulong Duterte through the Executive Secretary na huwag na kayong dumalo dyan sa mga hearing ng Blue Ribbon Committee dahil mismo ang Supreme Court nakapagsalita na dyan. Sabi ng Supreme Court na kapag itong hearings ay para po sa oversight, yung pagpapasiguro na lahat po ng mga proseso, lahat po ng mga patakaran ay sinusunod, oversight po yun. At ito nga po, oversight ito na sinasabi na mukhang may nakikita sila mga katiwalian, oversight yan. No? Kasi hinahanap nila kung saan nagkamali dyan. Yan po, oversight at malinaw po sa binasa po ni Presidential Spokesman Attorney Harry Roque, nasabi ng Korte Suprema, mali, mga bubu itong mga senador nito eh. Akala nila hindi nagbabasa yung nasa administrasyon. No? Sila yung bobo. Sabi nga po ng Supreme Court, it is not mandatory.
Kapag ang hearing is in aid of legislation, kapag may batas po na ginuguhit, ano ba, nililikha, no? May panukalang batas na nililikha ang Senado at ang House of Representatives, doon po at maaaring pilitin, mandatory po ang pagdalo ng mga cabinet officials sa kanilang mga hearing. So magkaiba po. Huwag niyo pong paghalo-haluin at malilito po ang taong bayan. Na baka may maniniwala pa rin sa kanila na mali itong ginagawa, mali ito ang utos ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte.